Daily Horoscope, May 21, 2025 para kay Gemini. Gemini, the card said here, nawawalan daw ng pagbibigayan. No, nakikita ko rito also pagdating sa finances, magkonting hinay-hinay sa paggastos at isiping mabuti kung saan natin ilalagay ang ating pananalapi. This card showing also na nawawalan ng guidance ng universe, yung mga bagay na yung baga pinupokusan mo. Sabi dito sa cards, may mga bagay na nakakapanghina sa iyo ng loob. And then this card showing nagkakaroon ng konting conflict regarding sa iyong love life, no? O sa mga taong mahalaga sa iyo o malalapit sa iyo. You need to focus kasi minsan yung kumbaga yung para sa iyo wala lang, hindi sa iyo. Yung mga bagay na sinasabi mo o yung mga binibitawan mong salita, akala mo okay lang, pero nasasaktan pala yung mga tao sa paligid mo. Kaya medyo be mindful sa mga bibitawan nating salita na yung iba kasi nasasaktan sila eh. Kumbaga ganon sa mga Gemini kasi parang normal lang yung mga ganong words, yung mga ganong biro, parang wala lang sa'yo at yung parang tipo na kampante ka sa mga ganong salita, yung okay lang, pero yung iba kasi nagkakaroon ng malaking meaning na sa kanila. Kaya mag-ingat sa mga bibitawang salita. Baka makapanakit tayo ng damdamin ng ibang tao, Gemini. Punta tayo kay Capricorn. Capricorn, this card showing nawawalan daw ng nagkakaroon ng on trouble si Capricorn. Sabi dito, may mga paparating naman daw na blessing kung kinakailangan mag-unwind or sabihin man nating mag-ship or sinasabi dito sa card Capricorn na kung ikaw ay isang Capricorn na nagbabalak mag-enhance ng iyong work, trabaho, ganyan. Sabi dito, i-grab mo daw yung opportunity. But, be sure na walang complicated, walang magiging sagabal, walang magiging problema dun sa mga plano at mga bagay na binabalak mo. This card showing also na yung pagbabago, you need to make sure na hindi ito magiging dahilan kung yung parang pagiging fool, yun na kung sigurado ka na hindi ka magkakamali dun sa mga desisyon na gagawin mo. Punta tayo kay Aquarius. Aquarius, confused. Bakit naguguluhan si Aquarius? Pagdating sa love life, nagkakaroon ng conflict. So, nakikita ko naman dito, determinado ka naman sa ibang bagay. Pero may mga bagay talaga na gumugulo sa iyong isipan, Aquarius. Like, pagdating sa finances, sabi dito, may mga dumarating naman sa iyo. You are guided naman ni universe, may mga changes naman na paparating sa iyo, may mga blessing naman. But you need to make sure na na parang focus ka kung saan ka mag-grow, no? Huwag masyadong isipin yung mga love life na medyo nagne-negative or may mga tao talagang nagpapasakit ng iyong ulo, Aquarius. Sinasabi dito sa cards, you're still blessing the universe, kaya lang nagne-negative ng iyong finances. So, kailangan hinay-hinay tayo sa paggastos, Aquarius. Nakikita ko dito na nagiging emotional tayo sa mga bagay-bagay na hindi naman natin dapat pang pag-aksayahan pa ng panahon. Pupunta tayo kay Taurus. Taurus, the card said, may mga bagay daw na sinusukuan. Lalo na pag alam natin yung patutunguhan natin sa isang bagay o sa isang lugar, hindi naman worth it. Sabi dito, wag mong hayaang, yung parang ikaw yung gumagawa lagi ng pamamaraan para ma-solve yung problema or parang ikaw laging parang ikaw yung laging naghahabol sa isang tao o sa isang sitwasyon para mapabuti. No? Sabi dito, you need to find na ikaw naman yung parang worth it, no? Hanapin mo yung kahalagahan ng sarili mo, Taurus. This time, kailangan maging masaya ka kasi minsan may mga bagay na sinusukuan na pag alam naman natin na hindi na tayo mahalaga, pinapahalagahan or hindi na natin nakikita yung kumbaga kung hindi na fair para sa iyo, Taurus, bumitaw ka na. Punta tayo kay Scorpio.
Scorpio, the card said here, may mga bagay daw na dapat inilalaban. But you need to make sure na yung mga bagay na yon nagbibigay sa iyo ng panibagong bukas. Kasi may nakikita ako dito na parang lack of finances, may mga betrayal, may mga maling gawa sa iyo. Nakikita ko dito yung pagiging unsuccessful, kasi may mga bagay na hindi mo nalalaman o natutuklasan, may mga maling gawa, then unhappy about finances, about sa family, about sa mga taong nakapaligid sa iyo. But sabi dito, wag mong tignan masyado kung ano man yung mga pinagdadaanan mo ngayon, ilaban mo lang daw kung ano yung nararapat at may mga paparating pa rin naman na blessing sa'yo. So sabi dito sa cards, for all those negativity na kumakapit kay Scorpio, hayaan mo lang. Let the God face that all and remove it from you. Parang ganon, no? Pray and then tatapos yan. Tomorrow is another day, Scorpio. Parang ganun. So, kapit lang, Scorpio, at it will change, no? May mga paparating na blessing sa'yo. Punta tayo kay Sagittarius. Sagittarius, the card said, may mga bagay daw na pinanghihinayangan na, may mga bagay na nakapanakit sa'yo. But, you know what, Sagittarius, ito daw ay guided ni universe. Para lumawak yung kaalaman mo, or para mapahalagahan ka, or makita mo yung halaga ng ibang taong nakapaligid sa'yo. Sabi dito, yung mga bagay na nawala, yung mga bagay na pinanghihinayangan mo, sabi dito, magtuturo sa'yo ng right directions mo. Kumbaga, it will happen because may dahilan, may reason. So, nakita ko dito sa cards, instead of parang malungkot or instead of parang manghinayang, be thankful kasi naranasan mo yung mga bagay na ganyan. Or, nawala sa iyo yung mga bagay-bagay sa Sagittarius na mahalaga sa iyo para to achieve more better at para matutunan mo rin kung paano makita yung mas maganda pang plano sa iyo. Punta tayo dito kay Cancer. Cancer, the card said here, pagdating sa finances, may mga paglalabasan daw ng pera. Nakikita ko dito sa cards na may mga bagay na pinanghihinayangan, may mga bagay na if you are Cancer na may pinaplanong lumayo, umalis, or nagne-negative kasi pagdating dito sa akin sa mga desisyon na ginagawa. So, Cancer, be careful sa araw na ito sa iyong pagdedesisyon, no? Nakikita ko dito sa cards na sobrang confused ka, naguguluhan ka sa mga bagay-bagay. Kaya kailangan bago magdesisyon, clear yung mind mo, clear yung mga dapat mong isipin, at focus kung ano yung mas makakabuti sa iyo, Cancer. Punta tayo kay Aries. Aries, sabi dito masaya naman daw si Aries. Kaya lang, sabi dito, yung pag-grab daw ng mga opportunity paparating sa iyo, Aries, magdudulot daw ng kagandahan. You are still guided ni universe. But then, may mga bagay daw talaga na kailangan bitawan or yung parang nakakapanghinayang. May mga bagay na kung ano man yung nakalipas mo na medyo mabigat sa iyong loob, this time you need to wash out para i-grab mo lang, mag-focus ka lang sa mabuti kasi nagpa-positive negative yung cards mo. Basta regarding sa career, grab mo yung opportunity at magdudulot daw ito sa iyo ng kasayahan. Pero yung mga past na araw mo, nakikita ko dito may mga pinagdadaanan ka na wala ng guidance ni universe. So, ibig sabihin, this is time para mag-move forward na at kalimutan na kung ano yung meron sa nakaraan na hindi maganda. Punta tayo kay Virgo. Virgo, the card said here, okay,
May mga celebrations na akong nakikita dito, pero medyo yung pagpupuntahan mo, kailangan maghinay-hinay ka ng pakikisalamuha at be mindful sa mga taong pagkukwentuhan mo. Nakikita ko dito kasi mayroong mga disconnections, may mga bagay na hindi papabor sa'yo. So, ingatan mo yung mga pagkakatiwalaan mo ng mga taong nakapaligid sa'yo. Kasi meron dyan na ang akala mo kaibigan, yung parang kasama mo sa saya, pero deep inside may mga bagay na magdi-disconnect sa inyong dalawa, lalo na pag napag-uusapan yung larangan ng pera or lalaki. So, medyo iwas-iwas tayo sa masyado tayong maging kampante. Okay. Punta tayo kay Libra. Libra, the card said here, kailangan mo daw ibalanse yung araw mo ngayon. Dahil nakikita ko dito na hindi lang dapat sa iisang aspeto ng buhay ka nakapokus. Kasi kailangan mo ng pagbabalanse. Kasi nakikita ko dito na hindi masaya si Libra, pero nasusolusyonan naman yung mga problema. Pagkilos lang daw, paggalaw, hindi mo na kailangan umiwas o lumayo. Ibig sabihin lang nito, kung nasaan ka man ngayon, gawan mo ng solusyon yung problema mo. Kalimutan mo na yung mga bagay na hindi mo na-achieve or yung mga bagay na pinanghihinayangan mo na. Kasi wala na tayong magagawa dun parang ganon. So, move forward tayo, Libra, kung saan tayo mag-grow at you need to face kung saan, ano talagang pinaka-smooth para sa'yo. Punta tayo kay Leo. Leo, the card said here, okay. Leo, pagdating sa finances, magiging maganda yung flow, may mga celebration. So, kung ikaw ang Leo ay may inaantay regarding sa finances or regarding sa celebrations, ma-achieve mo yung araw na yon. Sabi dito sa cards, may kabiguan man yung mga tao sa paligid mo or ikaw may mga disconnections man, nakikita ko naman dito, mapapahalagahan naman yung mga sacrifices na ginagawa mo or yung mga bagay na pinaghirapan mo. Sabi dito, tuloy-tuloy lang. Kumbaga, manindigan ka kung ano yung alam mong tama, Libra. Kung ikaw ang Libra na nasa Leo, sorry. Kung ikaw Leo na nasa isang sitwasyon na medyo conflict, may awayan, may magulo, alam mo kung ano yung tama at mali at dun yung panindigan mo kasi darating din yung time na marirealize ng mga tao sa paligid mo kung ano talaga yung scenario o kung ano talaga yung pinaglalaban mo. Pupunta tayo kay Pisces. Pisces, the card said here, matatapos daw yung mga problemang kinakaharap mo, lalo na pagdating sa finances. Nakikita ko dito, Pisces, na napakaganda ng araw mo dahil makikita yung kahalagahan ng mga bagay na sinacrifice mo or sacrifice mo daw, no? Sabi dito sa card, sorry, nalaglag. Sabi dito sa cards, huwag ka daw maguluhan kung may mga bagay na pinaplano ka sa pag-enhance or pag-boost ng iyong sarili. Like kung may pinaplano kang umalis, mag-travel, mag-shift ng work, mag-transmissions, or something like change. Pag-alis ng lugar, gawin mo daw ito. Nakikita kong confused ka kasi marami kang gustong gawin. Hindi mo alam kung ano yung bagay na uunahin mo. But then, sabi dito, you need to continue for what are you doing kasi it will make, parang magbubunga hindi siya talagang magbubunga siya ng maganda, Pisces. So, do it, wag ka ng papetiks-petiks, ituloy mo lang daw at i-grab yung mga opportunity na paparating sa'yo. Wag kang maguluhan o wag kang mag-alinlangan. Basta ang kailangan, kung ano lang daw, kung ano yung mga gusto mong, kung ano yung mga binabalak mong gawin, ituloy mo daw. At ito po ang aking daily horoscope. Salamat po sa mga sumusubaybay. Paalala po, ito po ay gabay lamang sa araw-araw.